Alright mga friend, isang mapagpalang araw, mapagpalang oras sa ating lahat. Muli nagbabalik ang iyo pong kaibigan sa R. Kapatid sa Panginoon sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Barvin Gano ng Bargan Channel. Bargan Tots. Margan Things. Ayan, lahat na. Bahala na kayo kung anong itawag nyo sa akin. Alright, ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga supports, sa kanilang pong mga prayer sa inyo pong abang lingkod. Maraming salamat sa mga prayers po ninyo. Nararamdaman ko na merong nagpray-pray sa akin. Alright? At maging sa mga critics. Alright? Maraming salamat sa inyo mga critics ko dyan. Mga bashers ko dyan. Shout out po sa inyong lahat. Mga bashers. Alright. So, wag kang mag-alala. Hindi po ako delikadong tao. Shout out muli sa mga bashers ko dyan. Sa mga secret followers ko dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong mga support. Inyong mga prayers. Alright. So, yun na. Ang masasabi ko lang sa patungkol sa mga critics, mga criticism, hindi masama ang criticism para sa akin. Bakit kanyo? Mas maganda ang mga critics kaysa sa mga malalapit nating mga kaibigan. Bakit? Ang mga critics, ang mga kritiko, sila yung nakakakita ng tunay na ating mga ginagawa. Alright? Sinasabi nila ay yung kung ano yung kanilang nakikita, naintindihan o naririnig sa ating mga sinasabi, sa ating mga kilos, sa ating mga pinagsusulat, pinagpo-post dito sa FB, sa YouTube. Sila yung nakakapansin at hindi sila takot na magsabi ng katotohanan dahil yun nga yung kanilang nakita. So, para sa akin, okay lang na magkaroon ng mga critics kaysa sa mga malalapit na kaibigan, mga takot na magsabi ng katotohanan, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan dahil ayaw kanilang masaktan, ayaw kanilang ma-offend, kaya hinahayaan na lang nila nagbingi-bingihan, nagbubulag-bulagan na kahit alam nila na may mali kang ginagawa, pababayaan ka na lang nila. Ang sasabihin nila sa'yo, ikaw bahala. Bahala ka na sa buhay mo. Parang ganun na rin yung sinasabi nila. Hindi. Kaya para sa akin mga friend, mas gugustuhin ko pang magkaroon ng critics. Alright? Dahil ang criticism ay maganda yan, gawin nating constructive criticism. Alright? So, kailangan sa atin mga teachers, mga preachers, mga pastors na nagtuturo ng salita ng Diyos, kailangan nating i-accept ang katotohanan na tayo mga magturo ay hindi natin may iwasan na may magku-question, may magtatanong sa ating mga itinuturo, lalo na sa mga panahon natin ngayon na tayo ay nasa high-tech na. Alright? AI na nga. Alright? Ang dali-dali na ngayon mag-research. Ang dali-dali na ngayon makinig sa ibang mga guro. Di ba? Kaya dapat sa ating mga pastor, huwag nating pagbawalan yung ating mga miyembro na tumalino, na umunlad sa kanilang pagkakaalam patungkol sa Diyos. Huwag natin silang pagbawalan na magpakadalubhasa patungkol sa mga bagay ng Diyos. Para saan pa na atin silang tinuturuan? Para saan pa yung ating pagtuturo sa kanila na kapag sila'y tumalino, merong mga katanungan, isinasaway natin sila. Nire-reject natin sila. Tinatakot ng kung ano-ano mang uri ng pananakot. Kapag kinontra nila tayo,
yung ating mga miyembro ay sasabihin nating pangongontra rin sa Diyos. Hindi ganun. Hindi dapat ganun, mga friend. Dapat sa ating mga pastor, mga teachers, mga preachers, kung mayroong mga nagtatanong, nagkikriticize sa atin, huwag natin silang sagutin ng out of context ng mga verses. Ano ang mga yun? Ano yung mga sinasagot natin kung minsan? That's not mine anointed. Talaga ba? Pananakot yun eh. Authority, submission. Yung mga ganun. Sinasabi lang natin iyon dahil hindi naman talaga natin alam kung paano talaga sagutin yung kanilang mga tinatanong, yung kanilang mga criticism sa atin. Dapat sa ating mga pastor, mga teachers, ayan, preachers ng Word of God, sagutin natin sila ng buong katotohanan mula kay Jesus. Paano nga natin yun masasagot kung tayo mismo hindi natin alam o naintindihan ang mga katuruan ni Jesus? Dahil mas lalo tayong nagfo-focus sa mga katuruan ng ibang mga guro, ng mga disciples. Instead, nasa katuruan ni Jesus tayo mag-focus. Tapos sinasabi pa natin, look unto Jesus. Yes! That's true, that's right. Look unto Jesus. Pero hindi lang dapat ganun na look unto Jesus, the name of Jesus. Jesus Christ is Lord, or Jesus Christ, the Son of God. Hindi lang dapat ganun eh. Ang ibig sabihin nun, kapag look unto Jesus, ibig sabihin, look unto His teachings, way of teachings, way of judgment, way of interpretation and reinterpretation of the law. Ganun dapat. Yun ang ibig sabihin ng look unto Jesus, mga friend. Hindi yung sinasabi lang natin na look unto Jesus, tapos dinideny naman natin yung kanyang mga katuruan. Ano yung katuruan ni Jesus? Do not judge. Huwag humatol. Huwag humusga upang huwag din tayong husgahan o hatulan. Di ba? Ang iyong panukat, sabi ng Panginoong Kristo, ay siya ring panukat sa iyo. Ang iyong way of judgment o paghatol sa iyong kapwa ay ganun din ang way ng paghatol sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not judge so that you will be not judged. Pero anong ginagawa ng mga Kristyano ngayon? Ng mga pastor ngayon? Pastor daw. Alright? Hinahatulan nila yung kanilang mga tupa, yung kanilang mga kambing. Pinapalayas, tinatadyakan, dinidemote, ano pa, yung mga ginagawa nila, pinapaalis. Ganun ba ang katuruan ni Jesus? Ang katuruan ni Jesus, He is the door. He is the gate. Lahat ay malayang pumasok at malayang lalabas at makakahanap ng kapahingahan. Yun ang katuruan ni Jesus. Lahat malaya. Lumapit kay Jesus. Malayang lumapit, malayang pumasok, malayang umalis, malayang lumabas, at makakahanap ng kapahingahan. Ngunit ang mga katuruan ng mga simbahan ngayon, mga ministry ngayon, mga pastors ngayon, dito kayo pinanganak, dito ka rin mamamatay. Ganun ba? Talaga? Mali yun. Katuruan ng maraming relihiyon yun. Na kung saan ka daw tinawag, doon ka rin daw daratnan ng Panginoon. Ganun ba yun? So ngayon mga kaibigan, yung mga argumento ng mga maraming Kristiyano ngayon na kung saan ka tinawag, doon ka dapat datnan ng Diyos.
Hindi ako sang-ayon dyan, mga friend. Kasi, ang kaisipan ng tao ay may limitasyon. So kung isipin natin yon, yung mga argumento na ganun, na kung saan ka tinawag ay doon ka rin dapat datnan ng Diyos, ay talaga walang mangyayari sa ating buhay, mga friend. Ngunit, ang kaisipan ng Diyos, ang way ng Lord, mas mataas kaysa sa kaisipan ng tao. Talaga ba na kapag nanatili kayo sa isang lugar, doon ka pagpapalain ng Lord, doon ka lang ililigtas? Hindi ganun. Dahil kapag sinabi natin na ito yung tinawag ng Diyos na ministry o simbahan o relihiyon, tapos yung mga iba, hindi ba judgmental na yon? Self-righteousness na yon, mga friend. Hypocritical mind-setting yun, mga friend. Separatism, yung mga ganong kaisipan. Yung siniseparate mo ang sarili mo mula sa mga kapatid, sa ibang mga grupo, parehas naman kayo na si Jesus ang itinataas, sinusundan, si Jesus ang kanilang Panginoon, parehas naman kayo, Biblia, ang Biblia mo ay Biblia rin nila. Kanilang binabasa at itinuturo. Tapos sasabihin mo, iba sila, iba tayo. Ganun ba? Pare mo na rin sinabing may favoritism ang Diyos. Talaga. Wala yun, mga friend. Kailangan nating buksan natin ang ating mga isipan. Magkaroon tayo ng critical thinking. I-analyze natin yung ating mga argumento ng iba, mga sinasabi ng iba, mga tinuturo ng iba. Analyze, pag-aralan, ikumpara sa katuruan ni Jesus. Kung ang bunga nito ay kagaanan, kung ang bunga nito ay kapayapaan, kapahingahan, ituloy natin dahil yun naman ang talagang kalooban ng Panginoon. Na tayo ay binigyan na ng buhay na kasiyasiya, iniwanan na tayo ng kapayapaan at isang utos na love one another. Love one another, mga friend. Right? Kahit iba man ang iyong ministry, iba man ang iyong relihiyon, iba man ang iyong grupo, ikaw man ay original na ministry, ikaw man ay copy-paste na ministry, ikaw man ay Xerox copy na ministry, ikaw man ay number 1, number 2, number 3, ikaw man ay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z na ministry. Alright? Walang problema yan. Walang problema dyan, mga friend. Ang importante at mahalagang bagay ay yung aplikasyon ng ating mga katuruan, ng ating mga sinasabi, itinuturo, mga preaching, ang aplikasyon dito. Kung ito ba ay maka-Jesus. Alright? So, wag po tayong magtatangi. Lahat ng mga critics, wag nating i-curse. Kundi, pakinggan natin yung kanilang mga argumento, pag-aralan, pag-isipan, at padaanin kay Jesus. Kung ang kanilang mga sinasabi ay may katotohanan, dapat nga naman tayo na magbago. Alright? Dapat nga naman natin alisin yung mga bagay na maalis, yung mga bagay na mabago. Alright? Huwag tayong magmatigas. Huwag nating hayaan na yung ating mga posisyon ngayon, yung ating mga titulo ngayon, ang siyang magpapatigas sa ating mga ulo, sa ating mga puso. Dahil hindi yan kalooban ng Diyos, kundi kalooban ng dyablo. Sa John 10:10, ang nais ng kaaway ay pumatay, pumuksa, magwasak.
Niwawasak niya ang iyong kapayapaan. Niwawasak niya ang ating pagkakaisa. Niwawasak niya ang ating kagalakan. So wag po tayong magpagamit sa dyablo na maging instrumento ng pagkawasak ng ating pagkakapatiran, mga friend. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating, nagbigay ng buhay na kasiyasiya. I-enjoy natin yan. Alright? So, yun lang mga friend. Masasabi ko, yung mga critics na yan ay nakakatulong para tayo mag-improve. Kung totoo yung kanilang sinasabi, then we must think about it, analyze it, and we must change. Baguhin kung anumang bagay na dapat mabago sa atin. Alright? Para maging epektibo po tayo na tagapagdala ng mabuting balita. Dahil walang silbi yung ating pagngangaw-ngaw. Walang silbi yung ating pagsisigaw-sigaw ng repent sa mga tao. Pagkatapos nun, kapag sila ay umatid na sa atin, naging miyembro na natin sila, kapag sila ay nagkasala, nagkamali, hinahatulan natin sila, sinisibak natin sila, pinapalayas natin sila. Anong silbi yung ating pangangaral kung ganun? Mas mabuti pang hindi na tayo nangaral. Mas mabuti pang hindi na sila nakinig sa atin o sumama sa atin. Pagkatapos pala hahatul-hatulan natin, sisibak-sibakin natin, palapalayasin natin kapag sila ay nagkamali o nagkasala o hindi susunod sa ating kalooban. Alright? So, maging maka-Jesus naman po sa tayo. So, yun lang mga friend. Patuloy po tayong mag-aral, mag-pray na ituwid ng Panginoon at dalhin po ang katotohanan sa ating pawabuhay. So ngayon mga kaibigan, is your choice. More than 2,000 years ago, pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo. Mula sa guilt, mula sa takot, mula sa kabagsikan ng mga laws and judgment na yan. We are under grace now. Tayo ay nasa grace na at kailangan nating i-enjoy ito, mga kaibigan, mga friend. Alright? So ngayon, kung meron pa kayong mga comments, mga insight, karagdagang insights, i-comment nyo lang sa baba. At kung meron kayong katanungan, huwag kayong mag-atubiling magtanong, comment nyo lang sa baba at sasagutin po natin iyan sa mga susunod nating videos. Alright? Kahit gumamit kayo ng mga fake accounts, okay lang yan. Okay sa akin yan. Okay? Hindi ko kayo i-judge. Naiintindihan ko yan. Alright? So, comment and just comment your arguments sa comment box. Alright? At maaari rin po ninyong isend through private message o direct message sa akin lahat ng iyong mga comments, criticism, at lahat ng mga insights ninyo. Tanggap ko po lahat yan. Alright? So, muli, magandang umaga, magandang hapon, magandang oras, and so once again, God bless you all.